Magandang umaga mga lods. Ayan. Ipapakita natin yung tinatanong nung kalods natin kung ano yung itsura ng Chinese violet. Yan. Yan yung nakikita nyo mga lods. Yan yung mga pinapakain natin sa ating mga ibon. Actually marami yan. Nasa isang bahagi lang yung makikita nyo. Pero marami yan, nakapaikot yun sa ibon, tsaka yan sa bubong mga lods. Let it, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, nandito tayo ngayon sa bubong. Ayan. Ipapakita natin yung tanong no ating kalods na si hindi ako nagkakamali, si Amado Katuba. Yan. Shoutout sa iyo lods. Yan. Makikita natin dito yung yung madalas kong ipakain sa mga ibon. Yan. Makikita nyo yan. Yan. Yan mga lods yung Chinese violet. Yan. Minsan iba yung dahon niya. May time na iba yung dahon. Pero yan. Yung hinawakan ko na yan. Yan yung original na talagang kulay niyan. Pero minsan nag-green yan eh. Kaya yan mga lods. Yan yung gustong-gusto ng mga ibon. At yan din ang sikreto. Kagaya nung sabi ko nung nakaraang vlog natin, malaki ang kinalaman ng damo, gulay, sa kulay ng ating mga ibon, mga lods. O sa kinis, sa kintab. Yan, mga lods. Ano yan, may effect talaga yan. Kaya kung ang pinapakain mo, puro seeds. Huwag tayong aasa na maliban na lang kung gamitan mo ng kasi may nabibili ng mga vitamins ngayon pampaganda ng ibon. Ayun, pero kung natural ang hanap mo, yan, yan. Kita nyo na medyo kinalbo ko yung yung lemongrass. Yan yung nakita nyo isang araw na pinakain ko sa kanila mga lods. Yan, pati yung bulaklak na yan, kinakain nila yan. Pati mga ibong gala. Ayan. Kaya mga lods yan, ugaliin natin yun. Totally may yan eh. Alam nyo yung isda na panlaban din sa contest yun eh. Na nakita ko naman yun, yung palabas ng Japan. May palabas ng Japan na kung mag-aalaga ka lang sa diba may mga aquarium na malalaki yan o kaya mga pan na. Yung mga pispan sila na yung mga pet na na isda na gawang pet. I-compare mo yung alaga sa labas, yung nasa bukid, at saka yung nasa pan na ginawa ng tao. Di hamak na mas maganda yung kulay nung nasa bukid. Kaya ang ginawa nung lumalaban sa competition na hapon, ginawa niya yung alaga niyang isda. Siguro kanya yung farm na yon, yung bukid. Doon niya nilagay yung mga isda niya. Yung pang competition yun eh, pang laban sa yun. So yun, nung haharbisin na niya, hinaho niya, nakita doon na kakaiba yung kulay talaga nung ng isda. Malaking isda yun eh. So doon sinasabi niya ron na iba yung nature nung yung kasi doon sa talagang natural, maraming pwedeng kainin talaga na alam ng isda yung dapat niya gawin. Kaya yun. So parang ganun ang ibon mga lods. Di ba Parang ganun. So ngayon ang ibon naman, hindi naman siya sa tubig, nasa lumilipad naman to. Kaya lang nakakulong sila sa atin, di ba So ang ginagawa ko, kaya mapapansin nyo, meron akong ginagayang mga pattern sa totoo lang. Kasi hindi naman masama yun eh. Tingnan mo kung anong effect, tapos i-apply mo, di ba Parang ganun. So ako, ang ginagawa ko sa mga ibon natin, in-apply ko yung parang yung kinakain. Importante kasi yung kinakain, tapos yung lipad. At least man lang kahit papaano nakakalipad ng maganda. So yun ang ginagawa ko. Kaya makikita niyo yung mga ibon natin, yan, binigyan natin sila o pinagtanim talaga natin sila ng mga pwede nilang kainin na parang ring pagkain sa labas.
Kaya yun, natural yun mga idol. Yung wala akong nilalagay na ano dyan, na chemical, wala. Meron akong hiningi sa bayaw ko na ano dati, nung nag-aalaman pa ako. Ang tagal na nun, ilang taon na yun. Na urea, ayan. Ano lang yun, napakabihira pag yung panahon lang na tag-init ko lang nilalagay yun eh. Yung talagang ang halaman eh nahihirapan pag summer. Pero pag tag-ulan na ganyan, natural yun. Ang pinandidilig ko dyan mga lods, para malaman nyo, yung ano, di ba meron akong galon, 2 galon sa tubig. Yung isa, pinagsasalinan ko ng pinaguhugasan ng pinagkainan nila yun eh. Di ba minsan natataihan nila yon yung pinagkainan nila. Yung, ano naman, yung pinag-inuman nila, di ba? Yun yung ano, hinuhugasan ko yung ano, yung patukaan nila doon, pinag-inuman nila. Tapos nasa ano yon, nasa galon na ano yon, yung galon ng pintura, yung 4 liters. Yun, nandun yun. Niipon ko yun, tapos yun ang pinandidilig ko dyan mga lods. Sa araw-araw, bawa ito, dinilig ko ngayon kasi isang galon lang naman lagi yung ano nun. So yung iba, susunod na yon, parang alternate. Pero sa araw-araw yun, halos ano yun, parang nalalagyan lang ng pataba yung mga halaman, mga lods. Kasi ano yun eh, medyo may ipot ng ano yun, ng, minsan doon na rin ako naghuhugas ng ano, pag nilinis ko yung mga patukaan nila. So ano yun, yun yung lagi kong pinandidilig. Kaya hindi ako gumagamit ng ano, ng pataba na ano, yung nabibili. Hanggat maaari ayoko sana yun kasi ano yun yan. Siyempre ano yun, ang gusto ko natural. Para pagkainin ng mga ibon natin, natural din. Pati kami rin mga lods, yung tanlad na yan, ginagamit namin yan pag nagtitinola. Minsan baboy sa buto-buto, masarap din yung tanlad na yan. O yung oregano, ginagamit ni Commander yan. Iniinom niya yun eh. Yan, yung tanlad. So natural yun, walang halong ano. Pag ano, safe na safe, walang chemical. Kasi siyempre pag nagdilig ka, kaya ako minsan pati ugat, tinitira ko yan eh, binibigay ko sa ibon. Kaya ayoko ano, maapektuhan yung ibon natin, at least yun, natural yan mga lods. So yan, ano, sana ano, yung kalods natin, si Amado yata yun, si Katubay, shout out sa'yo lods. Yan yung mga binibigay ko mga lods, yung mga nakita nyo. Ano yan, hanggang sa may babayan, kung mapapansin nyo, may mga halaman. At ako, ano yan, patuloy akong nagre-research dyan na kung ano yung pwede sa, ano, sa ibon. Na-discover ko nga yung bonggambilya eh, kaya lang ano eh, mauubos yung bonggambilya natin pag yung ano, pag yung yun ang pakakain natin eh, di naman pala dahon yung bonggambilya eh. Pero kinakain, tapos yung pula na may bulaklak na violet, kinakain din yun mga lods. Pati yung ano, natuto na rin yung mga ibong gala. Niraramsak nila yan, kaya yung nasa baba, nakalbo na eh. Kinakain yung bulaklak, kinakain yung dahon, yung uhay pa lang, kinakain na. Kaya sabi ko, naunahan yung mga ano, alaga natin. Tapos hindi na rin ako makapagpatubo ng seeds. Ano, natuklasan ng mga ibong gala na doon ko nilalagay yung mga ipa na may laman pa para tumubo sana. Di na ako makapagpatubo mga lods kasi naunahan tayo ng mga ibong gala. Kaya nga sabi ni Commander, bumili ka ng net, sabi niya. Kulungin mo yung ano, yung tatanim mo para sa ibon mo kasi pag ganyan, eh siyempre alam ng ibon yan, sanay na sila sa'yo, sabi niya na pagkain yan. Ngayon, susundan ka sa bubong eh, kitang-kita sa bubong yan, sa tuktok eh. Ngayon mga lods, kung mapapansin nyo, wala na kayong nakikitang seeds. Di kagaya dati, whole year talaga yon, ano, may seeds dyan. Tapos pag medyo malapit ng mahinog, kumbaga half cook baga, kukunin ko na yon para sariwan-sariwa. Ngayon wala kahit isa mga lods, kung mapapansin nyo.
Kasi nga, naunahan tayo ng ibon. Kaya ang gagawin ko nito, gagastusan ko pa yan. Bibili akong net. Ano ba, gano'n lang naman yun. Hindi na makamahalan yung net. Nasa 200 lang mahigit yun. Bibili ako. Tapos, gagawa ko ng dyan. Parang kulambo. Ayan. Sayang, naitapon ko yung kulambo na yung tinatanong ni Commander kung gagamitin ko pa. Alam yung may spring. Pag inano mong gano'n para siyang tent. May ganun kami. Sayang, naitapon ko. Yung sana yung magandang pagtaniman ng mga seeds, mga lots. So yun, okay na siguro yung kay Lods yun. At least nakita nyo na yung mga benefits niya. Nasabi ko naman na pampaganda talaga yan, mga Lods. Yung basta dahon, damo, yan, gulay, prutas. Yung gusto nyo pagprutasin yung mga ibon nyo, kung may pambili kayo, mas maganda yan, mga Lods. Kasi yun talaga yung kinakain ng mga yan. Kaya kung mapapansin nyo, ibang mag-iibon, yung may kaya, yung mga kaya nilang gumastos. Diba? Mansanas, carrots, pipino, mga celery na yan. Yan, alam mo yung tinatadtad nila siyahain. Kaya lang tayo, hindi natin kaya yon. Kasi marami yung alaga natin. Hindi naman tayo ganun karaming pera. Kaya, ayun. Yun lang yung ginagawa natin. Sariling tanim lang. Tapos, yan, naluhalo. May damo, may oregano. Yan, may Chinese violet. May talbos ng kamote. Yan. Totally, nagtanim uli ako ng lukbati kasi kinakain din nila yan. Yes, yan, saktong-sakto tag-ulan. Sana wag ramsakin ng mga ibon. Minsan may ibon ding malaki diyan, mga Lods eh. Napapansin ko iba yung dating ng kalkal eh. Sabi ko malaking ibon to. Hindi ko alam kung kalapati ba yon o yung mga malalaking ibon na gumagala na pinakita kong binibidyo ko na mga yung pulang mata na itim na makintab, mga Lods. Yan, hindi ko alam kung sila yon eh. Kasi marami ng ibon dito, mga Lods, sa bubong. Yan. Tapos may tanong sa atin yung isang ka-Lods pa natin. Totally nagtanong to sa Messenger. Yan. Lods, siguro di ko nabanggitin yung pangalan kasi baka si Idol medyo exclusive people din to eh. Kasi nung mga pumunta dito yung mga to, ayaw niya rin pakuwanan yung mukha niya. Kaya siguro ako na lang, Lods. Alam mo naman na ikaw to yung nagtanong ganito. Naitopic nga natin yung di ba na ipahinga yung ibon. Sabi niya sa akin, Lods, yung mga menu niyo po sa akin, sabi niya, nag-itlugan na. Sabi, nakapagpabuga na siya. 1 taon naman na yun nung pumunta siya dito. Ayun, ngayon ang tanong niya, paano po yun? Sabi niya yung meron pa siyang inakay na hindi pa nakakababa, nangingitlog na naman. Yan. Yung nakagandahan minsan sa parakeets, mga Lods, na ibig sabihin, isang senyales yun na magandang breeder yun. Kasi tama, hindi pa nakakababa, may itlog na uli. Di ba, Although sa akin, mga ganito eh. Ganun din yung sakto yung tanong mo, Lods, kasi nung nagtanong ka kahapon, eksakto naman, pinahinga ko yung mga breeder. Meron ako pinahingang breeder, yung nasa malapit sa bintana. Yung pinahinga ko yon, may mga inakay pa yon. May inakay pa, pero inalis ko na yung mga inakay kasi meron pa nga hindi bumababa. Pinaposter ko na, yung iba naman kaya na nila. Saka marami din akong pinaano doon eh. Kung napapansin nyo na binibidyo ko na sabi ko dyan ako kukuha ng pamparapol. Pinaposter din ako doon. Totally, may 10 sila ron eh. Kaya yung iba, nilagay ko na sa flying cage. Yung iba, yung hindi pa kaya talaga na makalipad yun, nilagay ko doon. Meron pa namang natitirang mga breeder na magkakanlong sa kanila. Yun. Tapos, na ako, pinahinga ko yun. Kumuha ako sa baba,
Kasi sa baba, merong nagpaparis doon na talagang, ang pagpaparis ko sana, parehas na, ano, parehas dominant. Yung pied na dilaw, na may pagkasinamon yun na yung dalawa. Kaso, anong pagbaba ko rito, nagparis yung rainbow at saka yung ano, yung isang yellow na, solid na yellow na dominant. Ganda ng kulay. So, yun ang nagparis. So, di yun ang nilagay ko. Kaya hindi ko lang kung anong kalalabasan nun. Sana rainbow na dominant. Ano mga lods, sana. Yan. Tapos inalis ko yon, yan ang pinalit ko dyan sa baba. So nakapahinga sila ngayon kasi mahirap din mga lods eh. Kaya sakto yung tanong mo lods na nagpalit ako ng ano, nagpahinga yung breeder natin. Yun, ganun lang yun. Ngayon ang tanong niya, may itlog. No, sakto rin yung tanong mo kasi totally may itlog yun. Iitlog pa nga sana yun eh kasi may itlog na nung isang araw yun, isa, tapos iitlog pa sana. Hindi ko na pinaabot na umitlog kasi ano naman eh. Okay naman na yun, total marami naman akong ano. Nabayaan ko yan, dyan siya. Inano ko, inawat ko. Ngayon, nasa kanya na yun kung itutuloy niya kasi may nest box dyan. Pero at least ako, naudlot siya. Sabihin, mapapahinga siya. Ayoko siyang ilagay sa ano eh, sa flying cage kasi baka madali siya ron ng ano. May mga selosa ron eh. Alam mo eh, siyempre pag may pugad, makikita siyempre papasok yan, mag-aaway. Kaya nilagay ko siya sa mga yung puro lalaki na basta wala pang alam yun sa buhay. Pero mature na yun eh. Sinama ko sa baba. Ngayon, napahinga siya. So ngayon, ang tanong mo, yung itlog naman, anong gagawin? May itlog, di ba, no? Kung may ibang breeder ka, ipaposter mo na lang. Ganun lang yun. Kasi okay lang naman yan eh, paposter eh. Kasi pag itlog pa naman yan, nilimliman naman yan kasi wala pa naman ako natandaan na nagpaposter ako na hindi nila, ano, na hindi nila nilimliman. Wala pang ganun, mga lods. Nga lang ang ano sa akin doon, hinahanap ko yung ano, minsan tama rin yung nagsabi sa akin, baka i-chapwera, baka parakit si palimlim mo yung ano, naalala ko lang ito mga lods ha, pinaposter ko kasi itlog ng ano, African. Minsan pag nakita nila sobrang laki, naalis nila talaga yun eh. Ayun, okay lang naman yun kasi ano eh, yung African ko may umitlog ng 4, yung isa 6 ba, 5. So yun, sapat na yun sa akin kasi wala pa naman akong balak magparami nito. Kaya yan, abangan nyo yan mga idol. Masusunod dyan ang ipaparapol ko. Merong African, merong parakeets. Yan, kaya ano lang kayo, sipagan yung mag-comment kasi papansin ko nananamla yung mga kalods natin. Kasi yan, hindi ko naman wala man akong balak na magparami yan mga lods. Ang gagawin ko niyan, paparapol ko lang yan. So ganun lang ang gagawin natin mga lods. Kasi gaya na sabi ko, ang advocacy ko mga lods, kesa yung mga tao, yan, lalo na, ito, pasantabi tinapauna ko na. Kasi ako dati ganun din eh. Diba, no? Ano natin, huwag nating iilag ang sarili natin. Ganun din ako dati, yan. Bumibisyo rin ako, yan, sigarilyo, alak, basta lahat ng kalokohan, alam ko rin yan eh. So ngayon, ang layong ko, para pag nag-ibon ka, yun, mapopokus ka doon, mga lods. Hindi na yung na pag niyaya ka ng tropa mo, sige, kasi wala kang ganun ang tao eh. Pag wala kang magawa, tapos may umaya sa'yo, yun na. Sama ka agad, nagastahan ka na. Diba, no? Sumakit pa ulo mo. Kaya kung ang layong ko talaga, kaysa magbisyo tayo ng hindi tama sa katawan, ito na lang ibisyo natin. Minsan, di ka pa mabaklas ng barkada dyan. Mga lods, yung barkada mo, yayahin ka lang tumoma, Ito, magandang to, mga lods. Laging yung pantanggal stress, o kung hindi ka man stress, talagang maganda sa pakiramdam ang pag-iibon mga lods, yung pag-habi. Kaya ako lagi kong ini-encourage yung patuloy ako mamimigay ng mga ibon mga lods.
Huwag kayong mag-alala kasi doon sa libre, akala nyo, puro normal ang binibigay ko. Bagamat hindi ordinaryong normal yun, mga lods ha. Inaano ko lang yun. Totally, bala ko nang awatin din yun, yung nagbubugay ng normal. Bala ko nang awatin. Hindi ako makapagpalabas ng kagaya ng tatay nila eh. Gusto ko sana makapagpalabas ng kagaya ng tatay nila kasi maganda yung pagka-normal niya. Dark blue siya na maganda. Nagagandahan ako eh. Hindi ako makapagpabugay. Dumadami na sila. Tapos lumalamang na yung normal. Kaya siguro sa mga susunod, aawatin ko na yon. Bahala na kung sino yung mamugad doon sa nila. Aalisin ko yun. Tapos yun nga sabi ko, huwag kayong mag-alala. Sa mga susunod na wala nang ganun. Mga pamimigay natin sa libre. Wala nang ganun. Puro na. Basta kailangan nyo lang mag-comment. O malay nyo, pag dumami ng dumami yung African natin mamimigay din ako nun mga lot. Sa libre, tsaka sa may bayad mga idol. At syempre, sa mga gusto rin bumili, yan. Kung gustong bumili, yung mag-buy dito, pwede mga lots. Mag-chat lang kayo, nandyan naman yung messenger ko. Yan, madali lang akong hanapin. Tanong nyo lang. Totally, marami ang nagtanong ng address ko pero walang pumupunta. Pero okay lang. Okay lang naman sa akin yun kasi baka wala pa silang time Tapos, ano pa ba yung na natin? Siguro wala na, maulat yun lang. Yung tanong ng mga sana na-gets nyo yung mga nagtanong, yan. Yan si Amado tsaka si yan, hindi ko nabanggitin lots kasi exclusive si Idol pero naman yan, malay mo mag-comment kung okay lang, di sa susunod banggitin natin yun lang mga idol at maraming salamat sa panonood. Bye bye.